Myth number 5, single naman ako or hindi ako breadwinner, so hindi ko rin kailangan ng insurance. That is wrong. Marami kang mga Gen Z na ganyan. Tsaka ganun rin yung nag-start rin ako, marami rin ako mga friends na yan din yung mga sinabi. Na bakit ka nga kukuha? Lalo na sa mga katulad natin na na-deprive from material things nung nag-aaral ka ng college. Nung pagka-graduate ko na, kumikita na ako ng own money ko. Pangarap ko talaga bumili ng sariling laptop. Yung mga things na hindi ko mabili dati. So, gusto ko magluho muna than to get insurance. Ano bang dapat dyan sa paniniwala na yan? Ako naman yung tingin ko dyan, kumuha ako ng first ever plan ko. Single ako at hindi pa breadwinner that time. Wow. Yan. So, I think I can say something about this. Ang mindset ko naman po dyan is, hindi ako forever ganito. Hindi forever na bata ako na single, walang ibang dependents. And for sure, magtataas yung responsibilities ko pa in the future. In-anticipate ko na doon papunta talaga yung buhay, hindi naman to ganito. So, isa siya sa mga sinasabi ng mga, wala kasi din akong kakilala din na personally na ahead in terms of sa finances nila na nalolook up ko. So, mga bagay na to natutunan ko rin sa mga naging online na mentors from stories of other people na if we want to build a strong financial foundation sa buhay natin, kasi finance is not everything pero it's an important thing talaga. So, kailangan maayos natin yan, malatag. And isa sa mga ipaprioritize talaga, protection. And ano man yung life stage natin. Okay, single ngayon, pwedeng walang dependents, pero if something happens to me, ang sasalo sa akin, pamilya ko pa rin. Diba? So, magiging financial burden pa ako sa kanila. That's why kailangan ko ng insurance. At the same time, yung life stage ko ngayon, for sure, magbabago yan. Parang 5 years from now, 3 years from now, magkakaroon na rin ng ibang taong dependent sa akin. And true enough, few years after nga nun, diba? Isa na ako sa naging breadwinner ng family namin. May nakasalalay na sa income ko. So, by that time, ready na ako. Na-secure ko yung age and yung health ko few years back pa. Nag-decide ako to start. So, kung dinelay ko yon, kung hanggang ngayon dinelay ko pa rin, sayang naman yung 5 years. Kaya yung first insurance ko, Miss Tin, magpa 5 years na. Diba? Kayang-kaya. Ano naman yung take mo po dito? Tama rin naman lahat ng mga sinabi ni Denise. Yung life coach namin sinabi before, being successful is huwag ka lang maging pabigat. Oo, hindi mo iniisip na insurance, hindi ko kailangan yan, gusto ko magluho muna, gusto ko mag-invest, yung mga other things na makukuha mo materially, yung nakikita mo talaga. Pero, eto nga kung mahal mo yung pamilya mo, kumuha ka ng insurance. Kasi nga, life insurance is love insurance. Yung wag ka lang maging pabigat, na wag mo naman ipasa yung burden ng finances, lalong-lalo na mapamana mo pa yung utang sa hospital, kaya naman yung mga final expenses, and syempre, yung buhay nila after that. So, yun na lang yung pwedeng maging dagdag motivation sa'yo na bakit ka kukuha ng insurance. And then for the others naman, iniisip nila, kunyari, as they grow older, or malayo sila sa pamilya, pwede rin naman na hindi rin sila dependent kasi responsible yung mga other family members. Pwedeng ito na lang yung regalo mo sa kanila. Yung living benefits, kapag may tamang savings yung plan mo, and in case something happened to you, mabigay mo yung hindi mo na-withdraw during that time na healthy ka. Siyempre, ayaw naman natin na pinagpaplanuhan na dahil mamatay ka dito, na wala kang ma-enjoy. Lalo kung bata ka pa, di ba? Hindi natin top of mind yun. Na-experience natin yan. Pero ikaw lang talaga, napakaagang kumuha ng insurance versus yung iba. Kaya, mas maganda na makabasa nga, makapakinig ng mga success stories and then sharing of other people na kung bakit sila kumuha even if hindi sila breadwinner, even if nung time na single pa rin sila. And also, to add din po dun, yung insurance is hindi lang pag mamamatay or pag nawala. So, kasi siguro isa rin sa objection ay hindi naman ako makikinabang dyan, di ba? Agree. Hindi yun din naman. So, hindi ko mafe-feel. Tapos, di ba, ba't ko pa iisipin yung ibang tao? But at the same time, insurance nga, hindi lang pang ganun. Yung isa sa nabanggit natin kanina is health insurance, importance ng health insurance. So, best time na i-secure yun is while nga single, bata, healthy. Kasi doon natin makuha yung best rates for us.
na hindi na-guaranteed pag dumaan pa yung maraming panahon na mas matandaan tayo and baka may mga dinadamdam na tayo kahit gustuhin pa natin, hindi na pwede for us. So, habang bata pa, less pa yung priorities, less pa yung responsibilities, then this is the best time to build the discipline to save and also practice delayed gratification na darating yung time, buti na lang talaga naging consistent ako dito, yung discipline ko dito. Ma-apply mo rin sa ibang aspects ng life mo na super delayed. Ito, delayed gratification. Ngayon, pwede ka nang mag-save up for other things na may returns agad for you. Balance lang din naman. Di naman sinasabing lahat lalagay mo dito ng savings. No? Portion lang. Para na-enjoy natin responsibly yung iba pang gusto natin to heal our inner child. Tama ba? Yeah, sa mga sinabi namin, maganda matandaan natin na etong time na single ka na hindi ka dependent, ito yung great time para makapag-save ka ng marami para sa sarili mo. Yes. Kasi pag may sarili ka ng pamilya, pag may sarili ka ng kids, nababawasan na yung extra money mo sana for your luho and for other things na gusto mo ibigay sa sarili mo. Kasi makakapag-alat ka na sa mga other things, especially kapag mag-aaral na yung mga kids, education is a guaranteed expense. So pwedeng little na lang yung budget mo na maaalat for insurance. So ngayon habang bata ka pa, kumuha ka na, isave mo na yan para, katulad ni Denise, after 5 years, magugulat ka, 5 years na yung lumipas. Kaya pala. And kaya pala. if hindi na-save dito, for sure, naubos lang din sa ibang bagay. Shopee. So, sa mga online. Oo, yung pera. And also, kaya halimbawa, nasa travel ako, kaya na-enjoy ko yung travel kasi alam kong hindi lang naman dito napunta yung pera ko. Na-secure ko yung mga dapat ko ma-secure na savings, yun sa insurance ko. Kaya mas masaya na i-enjoy mo yung money pag alam mo na prioritize yung mga important din na bagay na maybe not urgent pero sobrang importante. Like having your own insurance. And dahil sa mga concerns with regards to mental health, ang pagkuha ng insurance ay makakadagdag sa ating peace of mind. Wow! Oh, di ba? Ang galing-galing na Christine! Di ba, hindi mo naiisipin na whatever happened related dun sa sinabi niya na mag-travel ka, di ba? O kaya naman pag lumabas ka, hindi mo na iniisip yun kung God's time na talaga, yun. Wala. At least, meron kang maiiwan, meron kang coverage nung time na kaya mo pang kumuha for yourself.